Okay, kung nandito na sa Pilipinas ang ating Vice President Sara Duterte, kung nandito man siya o kung nakauwi na, welcome back. Harapin mong impeachment case. Naunawa natin na kanyang pag-aruga sa kanyang ama. Siyempre, kahit sino pa yan, ano man na nagawa na, tatay pa rin yan. Pero, bilang public officials, meron siyang kakaharapin ng impeachment trial. Hindi pa naman siya nahatulang guilty at nananatiling inosente sa kanyang kinakarap na akusasyon. Base sa mga natuklasan ng mga nag-iimbestiga mga kongresista, meron pa sila na ungkat na mga iba-ibang pangalan na may kaugnay sa pagkain, merienda o chicheria, ano man yan. Yung mga bago pa kung napapanood yung mga balita. Hindi ito mababago yung drama. Hindi mababago ito ng fake news na kumakalat. Naharapin mo pa rin Vice President Sara Duterte ang impeachment trial. Kasi hindi biro yung nawawalang pera kung saan nagastos. Billion-billion yan, confidential funds. Kahit confidential yan, may trace yan. Saan ba napunta? Sa Philippine Army ba? Sa ibang ahensya ba ng gobyerno? Halimbawa kung saan man. Dapat may paliwanag yan. Ang problema, hindi mo na ipaliwanag yan. Kaya ngayon, meron kang impeachment case na harapin. Ano man drama, ano man fake news, kung sino man ang nagbabayad sa mga bayarang vlogger, nagpapakalat ng fake news at minasampulan na nahuli dyan sa Metro Manila, dalawang nagpapakalat ng fake news na meron daw malaking gathering, rally. Nung pala yung video na yun sa isang prosesyon, walang kinalaman sa pagkakaresto ang Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita nyo, hindi na talaga mababago ng fake news sa kadrama. Umubra na yan, kumita na yan noon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung sila pa ang nakapwesto dyan. Ngayon iba na po. Hindi na pwede mga kabasusan. Merong isang nagbiro na kumakandidato sa Metro Manila na nagbiro sa single parent na may pagsiping sa kanya. At ina-action na nito ng COMELEC. Dapat ginawa nito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kumakandidato pa siya. Kasi puro kabastusan din ang ginagawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagbibiro na wala sa hulog. Ngayon, hindi na ito yung panahon ng kabastusan at dapat panatilihin natin ito kahit sino ang Pangulong na upo. Ang mga bilyon-bilyon nawawala inegosyo ng COA ay hindi pa rin po maipaliwanag ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Kung ikukumpara mo sa dating Vice Presidente, sayang hindi siya naging Pangulo, si dating Vice President Attorney Leni Robredo, kahit ginigipit siya ng mga dating kongresista na panik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi kontra siya sa mga ibang hindi maganda ayon sa kanya na polisiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung budget niya, napagkasya niya. Natugunan pa rin ang dapat matugunan. Natulungan pa rin yung mga pinagyo natin mga kababayan noon. So ito, si Vice President Sara Duterte, tatakbo ka pang presidente. Ipaliwanag mo muna yung mga nawawalang bilyon-bilyong confidential funds kung saan mo man yan nadala. Huwag daanin sa drama at hindi ito mababago ng mga nagpapakalat ng fake news. At ang pagkilig sa China ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapawalang kibo ng Vice President Sara Duterte sa issue ng China, West Philippine Sea, na panggigipit ng China sa atin ay nakakabahala. Nakakabahala rin ang confidential funds kung saan napunta yan. So, walang hindi mababago ng drama at fake news ang impeachment trial. Kakaharapin pa rin ito ni Vice President Sara Duterte. So, ang nakakasama lang ng loob, yung nagbumabag sa Pilipinas, itong si Vice President Sara Duterte, kung saan pupunta. Nabalita po yan, papunta ata ng Germany, kung manonood daw ata ng concert, kung di ako nagkakamali sa balitang yun, na binabagyo ang Pilipinas. Anong klase yan na public servant kung iisipin natin? So itong confidential funds, hindi dapat ito pakawalan, hindi dapat ito ipawalang bahala natin mga Pilipino kasi pondo po natin yan. Ang Vice President sana ay gumagawa ng paraan
at gumagawa ng kanyang tungkulin para sa bayan. Hindi yung kung ano-ano pinagagawa niya na pang personal na interest. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Huwag natin tulugan ang ganitong klase ng korupsyon. Ang daming nawawala na sa pera ng Pilipinas na marami sanang paglalagyan tulad ng research and development. Sayang ang pera. Sayang din ang boto natin. Kung uulit na naman ang ibang Pilipino na magpauto sa ibang hindi naman karapat-dapat sa posisyon. Marami pang bago nakakandidato na subukan natin nararapat at may magandang track record. Walang perfectong politiko pero may magandang track record. Yun ang piliin po natin. Nagpalit tayo ng palit ng mga public servant. Hanggang dito na muna yung vlog. Maraming salamat.